Tila ito na nga daw ang simula ng pagbagsak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na ilabas ni Imelda Marcos ang di umano'y mga kinulimbat nito sa kaban ng bayan. Ayon sa balita, hindi daw umano totoong daang milyon lang ang SALN ng Pangulo dahil ang katotohanan daw ay umabot na ito ng trillions. Hindi na daw umano kaya ng konsensya ng ina nitong si Imelda ang pagnanakaw ng anak sa kaban ng bayan. Narito panoorin ang video. Well, ngayon po, nais ko pong discuss ang dalawang bagay. Unang-una, itong si Auntie Claire, pinaluktot yung aking sinabi na nung binato ni Trillanes noong 2018 si Tatay Digong na dapat daw siya magpa-drug test at dahil siya daw ay nagpa-drug test na, ang sabi ko, hala ng bayan naman si Tatay Digong at kung gusto ni Tatay Digong, gagawin niya yan, pero hindi po pwede utusan dahil ang ginagawa ni Trillanes noon ay inuutusan niya. Now, ang sinabi niya, dahil sinabi ko daw yun, ganun din ang sagot niya sa mga humihingi ng drug test kay Marcos Jr. No? At sinasabi niya na walang po pwedeng mag-utos kay Junior, gaya ng sinabi ko na hindi po pwedeng utusan si PRRD. Well, lilinawin ko lang po. Iba yung konteksto ng sagot ko doon sa order ni Trillanes at iba yung obligasyon ng presidente ngayon na nagtatanong kung ano talaga estado ng kalusugan ni Marcos Jr. Unang-una, nung binato ni Trillanes noong 2018 si Tatay Digong na siya daw ay nagda-drugs, unang-una, alam natin na ginawa lang niya yan dahil talagang siya ay kritiko na walang magawa sa buhay. Bakit ko sinabi yan? Well, alam naman ng tao na si Tatay Digong nakakulong ngayon dahil doon sa kanyang drug war. Walang kaduda-duda na talagang galit na galit sa droga si Tatay Digong. Sabi nga niya, I hate drugs. So nung sinabi ni Trillanes na nagdodroga si Tatay Digong, siyempre wala naman naniniwala sa kanya. Ang alam natin, talagang consistent lang yan na paninira kay Tatay Digong ng isang kritiko na nagalit kay Tatay Digong dahil hindi pumayag si Tatay Digong na kunin siyang vice presidente noong 2016 elections. Yan po ang totoo dyan. Dahil kung talagang si Trillanes ay hindi naniniwala na karapat-dapat mamuno si Tatay Digong, bakit siya nag-apply bilang vice presidential candidate niya noong 2016? Nagalit lang po yan dahil tinanggihan siya. Dahil ng mga panahon na yon, alam na niya na mananalo si Tatay Digong. At kung nanalo si Tatay Digong, malaki rin yung chance niya na nahalal sana bilang Vice President. So, ganyan po yung konteksto niyan. Talagang nagpapapansin itong Trillanes. Nang mabalik tayo kay Tatay Digong 2018, may issue ba talaga kay Tatay Digong na siya ay nagdodroga? Wala po. Dahil ang issue naman na lumabas na nagdodroga raw si Tatay Digong ay matapos noong Enero 2024 nang nilunsad ang hakbang ng maisog sa Davao, kung saan pinaratangan na at pinangalanan na ni Tatay Digong si Marcos Jr. bilang yung kandidato ng eleksyon na sang-ayon sa ebidensya na ipinakita sa kanya ng PIDEA ay nagdodroga sa Davao ng mga panahon na yon. Ang naging sagot ni Marcos Jr., imbis na i-admit or i-deny, sinabi niya nagpe-fentanyl itong si Tatay Digong at yan ay side effect ng fentanyl. Ano naman ang sagot ni Tatay Digong? Naku, napaka-iba naman yung konteksto niya. Nagpe-fentanyl si Tatay Digong dahil prescribed ng doktor. Samantalang yung paratang ni Tatay Digong sa kanya, aanihin mo ang cocaine. Wala naman doktor na mag-prescribe ng cocaine. Merong mga sedatives na from opium. Opioids ang tawag. Pero yung piniprescribe din ng doktor. Pero yung kay Marcos Jr. na cocaine, walang kahit sinong doktor na magpe-prescribe ng cocaine. Malinaw po yan. So nakikita niyo yung pagkakaiba. Bakit ko, bilang tagapagsalita ng presidente noong 2018, bibigyan ng halaga ang paratang na isang kritiko na sour graping dahil hindi sa kinuha na vice president? At bakit ko talaga siseryosuhin yung paratang ni Trillanes? Siya lang naman nagsasabi, wala namang ibang naniniwala at walang ibang nagsususpecha na nagdodroga ang Presidente Duterte noong 2018. Naging issue lang yan 2024 dahil yan ang sinagot ni Bangag doon sa paratang ni Presidente Duterte na kinumpirma na si Marcos Jr. yung siyang tinutukoy niya na kandidato ng eleksyon na nagko-cocaine sa Davao. Malinaw po yan. Anong pagkakaiba kay Bangag?
unang-una mula noong 2024, ang nagsabi na nagdodroga si Marcos Jr., isang dating presidente na merong access sa lahat ng intelligence report. May ganyan bang access to intelligence report ang Trillanes nung pinaratangan niya ang presidente? Wala. Di ba? Pangalawa, ang sinabi ni Tatay Digong, nung siya ay alkalde pa ng Davao, binigyan siya ng impormasyon ng mga taga-PIDEA na nagdodroga itong si Bangag Jr. kasama ng mayayaman sa Davao City. Si Trillanes ba ever naging mayor na binibigyan ng intelligence report ng PIDEA? Wale, natalo nga siya bilang alkalde ng Caloocan City. So feeling mayor siya na meron siyang mga intel report na binibigay. Pero noong 2018, wala naman po siya. Siya ay talunan na noong mga panahon na yon, kung maalala ninyo, di ba? So, ibang-ibang konteksto. Dahil ang presidente, ang dating presidente, meron talagang access to intelligence report. At ang sinabi naman ng tinukoy ni Tatay Digong noong launch ng Maisog, yung impormasyon niya, galing sa PIDEA nung siya ay nasa posisyon pa ng alkalde dahil ang paggagamit ni Marcos Jr. ng cocaine kasama ang mga yayaman ng Davao City ay naganap sa Davao City mismo. Kaya meron siyang opisyal na impormasyon na nagtutukoy na bangag nga si Marcos Jr. Si Trillanes, nung inakusa niya si Tatay Digong na gumagamit ng droga, meron ba siyang ganyang opisyal na impormasyon na nanggaling sa mga taong gobyerno? Wala. Paninira lamang ang nais niyang gawin kay Tatay Digong. So, Auntie Claire, I'm flattered na kino-quote mo ang aking mga sagot ngayong ikay ipit na. Nagpapakita yan na parang kinukonsidera mo na kapag sinabi ko, dapat tanggapin ng taong bayan dahil walang tinatanggap ang taong bayan sa kahit anong sinasabi mo. Maraming salamat nga sa'yo dahil sa'yo, tignan mo, nasa kangkungan ngayon ang iyong presidente. Kung hindi dahil sa'yo, baka kahit papano, mabango-bango pa ang Marcos Jr. Pero dahil sa'yo, talagang sinusuka ngayon ang Marcos Jr. Di ba? Huwag mong gagamitin ang salita ko na walang konteksto. Dahil ako naman, pareho nga tayong abogado, pero ibang-iba naman ang background natin, Auntie Claire. Nakilala naman kita nung ikaw ay host pa ng Usaping de Campanilla. Wala naman tayong masamang tinapay, no? Pero please lang, respetuhan tayo. At ako naman, hindi ako mayabang, pero sa akin naman, kahit papano, I take pride in my track record na hindi lang ako abogado, naging law professor pa ako sa UP, sa American University, sa National University of Singapore, at bukod dyan, naging presidente pa ako ng Asian Society of International Law. Tingin ko, wala namang basehan para ihambing mo ang sarili mo sa akin. Masakit na sabihin, pero tayo naman talaga, we are our own persons, okay? Sumagot ka ng tamang sagot, pero huwag mong gagamitin ang mga salita pa bilang sagot. Dahil lahat ng salita ko, binanggit ko yan, lumabas yan sa dila ko na may konteksto. Ulitin ko, ibang konteksto ng parata ngayon kay Marcos Jr. Unang-una, ang daming nagsasabi based on official information na bangag si Marcos Jr. Nandyan yung sinabi ni Tatay Digong na PIDEA evidence na pinakita sa kanya nang siya ay alkalde. Nandyan si Agent Morales na merong confidential source na on the basis of which nagplano sana silang i-raid si Marcos Jr. dyan sa isang condominium sa Makati. Naudlot lang dahil ang former law partner ni Lisa Araneta Marcos was then Executive Secretary, Jojo Ochoa. Nandyan ang kaatibinag na nagsabi na inalok siya sa tahanan mismo ni Marcos Jr. ng cocaine at nataranta ang Lisa Araneta nang tumanggi siya. At pinaka-importante, nandyan din yung pulboronic video. Yung pulboronic video na authenticated sa Amerika na hindi AI. At salamat naman kay Melvin Matibag na pinapadisbar ako dahil ngayon i-attach ko na yung expert study na nagpapakita na hindi siya AI. At sa wakas, the media
can publicly report kung ano yung sinasabi ng American Expert Report na ang pulboronic video ay authentic. At panglima, nandyan ang sinabi ng sariling kapatid ni Bangag na ang presidente ay bangag. Dahil dito sa mga bagay-bagay na ito, base sa opisyal na impormasyon, base sa impormasyon ng mga alagad ng batas, base sa isang physical evidence na authenticated at base mismo sa testimonya ng sariling kapatid, kinakailangan pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag dahil ang pagiging bagag ay isang seryosong sakit na posibleng dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang katungkulan bilang isang presidente. At dahil dito, may karapatan ang taong bayan sa impormasyon na malaman kung totoo bang bangag siya para malaman kung dapat na siyang palitan o hindi. Ibang-ibang konteksto, Auntie Claire. We are invoking the right of information on matters involving that affects the people in their everyday life, at saka yung estado ng kalusugan na sangayon sa saligang batas. May obligasyon ngayon ang presidente na isa publiko dahil nga dun sa 5 bagay na sinabi ko na wala naman nung ako'y nagsalita nung panahon ni Presidente Duterte noong 2018. Anyway, yung pulboronic video po, yan ang dahilan kung bakit ako pinupulbos ni Lisa Araneta Marcos at ni Marcos Jr. Nung panahon pa po ng HUAD Committee, ako po'y nagdesisyon na umalis dahil na rin sa sinasabi ng aking mga kasama sa Kongreso. Huwag niyo pong kakalimutan naman na ako'y nanggaling din sa Kongreso, na ako'y marami rin kaibigan dyan na nagbibigay ng impormasyon. At ang impormasyon na binigay nila sa akin, ako, walang mangyari dyan, Hari. Talagang hindi ko nila tutuluyan hanggang ikaw ay mapulbos dahil sinisisi ka nila doon sa pulboronic video na ipinakita ni Maharlika. Hindi ko po alam kung bakit ako pa rin ang sinisisi, inaamin naman ni Maharlika na puting ahas niya ang source dyan. Nagkataon lang na nandun kami sa LA nung pinakita ni Maharlika yan. In any case, kaya hindi po ako nagtataka na nung naging issue muli ang pagiging bangag ng presidente dahil sa sinabi ni Amy Marcos, ngayon, biglang nabuhayan sila at pilit nilang hinahabol muli ako para mapauwi sa Pilipinas. Yan po yung dahilan kung bakit all of a sudden naalala nila, ay may passport pa si Harry Roque. Hello, 1 year, 2 months na ako, may passport pa ako. Dati niyo pa sinasabing kakansilan yung passport niyo. Hanggang ngayon, di pa nangyayari. Bakit? Kasi yung hukuman naman, kinakailangan mag-cancel ng passport, alam naman ng hukuman na hindi ko fugitive from justice dahil ang fugitive from justice may sariling definisyon sa passport law mismo. Siya ay lumayas ng bansa para iwasan ang criminal prosecution. Lumayas po ako ng bansa, wala akong kahit anong criminal complaint, miski sa piskalya. Umalis po ako ng bansa Setyembre. Ang iniwasan ko na, yung walang saysay na investigasyon ng HUAD Committee na sa tingin ko ay lumalabag na sa aking karapatan. At yung aking pag-alis ng bansa, karapatan ko po yun dahil meron akong right to travel. Wala naman akong kahit anong kasong nakabinbin yung mga panahon na yon. Sa katunayan, wala ngang criminal complaint. Kaya lang yan hinabol yung tanim kaso laban sa akin dahil na-realize nila na hindi nga nila makakancel ang passport ko nang wala akong kaso sa hukuman. Kaya tinaniman ako ng kaso. Sa katunayan po, yung kaso laban kay Cassandra Ong, nung unang sinampa ng PAOCC, hindi ako kasama. Na-realize nila, oy, kailangan natin isama si Harry Roque dahil hindi makakancel ang passport, hindi natin makukulong. Kaya hinabol nila ang supplemental affidavit na pulis lang ang nagsampa at wala namang kahit sinong testigo. Hanggang ngayon po, walang kahit sinong testigong nagsabing meron akong recruit sa pamamagitan ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang mga trabaho at walang kahit anong ebidensya na ako'y kabahagi ng isang conspiracy para to commit human trafficking. Ang sabi ni Nikki T, huwag ka magmalinis. Sabi mo kaya sa taong bayan, bakit wala ka na sa UP College of Law? O ano? Hindi ko maintindihan bakit pinipersonal mo. Ni minsan hindi kita pinersonal. Pero sige lang, magsalita dyan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalong-lalo na pag ikay wala na sa posisyon. Pero ako,
Ako, pasensya po kayo ha, medyo nagurgur. Medyo nagurgur kung kailan mainit ang sinasabi ko. Sa sinasabi ko nga, Nikiti, maghinay-hinay ka dyan, walang personalan. Minsan, hindi ako sumagot sa iyo sa mga paratang mo. Okay? Pero malinaw na malinaw, wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent sa whirlwind sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabinbin ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa PAGCOR kay Cassandra. Ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. O, kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko, para maka-red notice alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako naman yung nagtitiwala sa kanya. Okay? Bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meaning ng fugitive from justice, siguro hindi na kinailangan na magkaroon ng special na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yan warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan? Alam na alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Hanggang sa huli, sinasamahan po natin si Tatay Digong. So, sa mga naaabala sa mga balita, wag po kayo mag-abala. Ako naman po ay nag-aaral pa rin ng international law, bagamat naturo ko na po yan na halos 20 anyos. Alam ko po mga karapatan ko bilang isang asylum seeker, kahit anong gawin po nila, hindi nila ako makukuha hanggang hindi matapos ang proseso kung ako nga po ay biktima ng pagigipit dahil sa aking paniniwalang politikal. Yun lang po. Pero maraming salamat po. Merong appraisers, ma'am. Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. For transparency purposes po ito. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Okay, ma'am. Ma'am, another topic. May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delikadesa. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday, kung meron pong ganitong denial on his part? Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. But ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement and na-mention po niya na
on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga Palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po, ma'am, kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce nung resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Follow-up related lang, Yusek, ano? Kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng Shake up? Sabi mo, pabiro. Hindi, minsan half-meant, di ba? Minsan ang mga jokes. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Salamat po. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. GMA News. Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the executive secretary and the budget secretary being removed from the cabinet at may mga undersecretaries being investigated for conspiracy to commit plunder, is there an internal investigation ongoing, considering that the scandal has possibly hit the high levels to the low levels of the bureaucracy? Sa ngayon, wala pa pong pinapaabot sa atin kung may internal investigation dahil sabi nga natin kung ano man po ang issue patungkol sa flood control projects at infrastructure, nandiyan naman po ang ICI para mas maging independent po ang pag-iimbestiga. Sinabi niyo rin po, baka may mga ibang cabinet secretaries, if they feel that they are involved, mas magandang pangunahan na mag-resign na lang. But aside from that call, is it safe to say at this point that everyone is under investigation? Hindi ko po masasabi. Pinag-iisipan ko, parang wala po ang masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete. At yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Ma'am, with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administrasyon that they will be made to stand investigation and eventually prosecution should it come to it? Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Yan po ay maaari na sa kamay na po ng ICI, maaari na sa kamay na po ng Ombudsman, DOJ. Sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability? Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative,
Yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question, if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment, na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po bang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay, ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, Ann Soberano Bomboracho. Yusek, good afternoon. Reaction lang from Palace. Magti 3 months pa lang po si House Speaker Bojo D at may mga ulat na pong papalitan umano siya. At ang napipisil po daw ng Malacanang, ito pong si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Do tinanggi naman po ni Representative Puno na may ganitong issue. Totoo po ba na si DS Puno po ang nais ng palasyo para maging susunod na House Speaker? Ang pagpili po kasi ng liderato ng Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Kung ano po ang kanilang magiging desisyon dyan, kung ano ang kanilang pagiging pagpapatakbo dyan, hindi po yan saklaw ng Pangulo. So, nasa kanila po yan, kung ano po yung nais nilang gawin sa House of Representatives. Wala po bang impluwensya si Pangulo na pwedeng ito yung pwede nating ilagay? Wala po akong nakikita at wala pong ganun. Thank you, ma'am. Last question is from Let Narciso, DZRH. Yusek, sabi po ng AFP, posible daw na foreign-funded yung ilang destabilization efforts. May ganito po bang impormasyon na natatanggap ang palasyo? Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito ipagtataksil sa bayan. At hindi po nararapat ito na pinanghimasukan tayo ng ibang bansa. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So, hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. May direktiba po ba ang Commander-in-Chief tungkol dito? Still, ganun pa rin po. Kung ano po ang hindi dapat sa bansa, kung nasisira po ang interes ng bansa, dapat pong mas imbestigahan po. Pero sa ngayon po, chinecheck lamang po ito. Continuously looking on this matter, ang AFP. That is the last question, Yusek. Thank you very much. League of Provinces of the Philippines, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Inaasahang magbibigay ng courtesy call ang LPP ngayong hapon kay Pangulong Marcos Jr. Layunin ng courtesy call ng LPP na maipaabot ang kanilang suporta sa liderato ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanilang suporta para sa pagpapasa ng mga mahalagang legislative proposals. Nagpapatuloy din ang kumpiyansa ng LPP sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang magandang hangarin sa pag-unlad ng bansa. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa walang humpay na tiwala at kumpiyansa
ng LPP para sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy din ang pamahalaan upang itaguyod ang transparency, accountability, at responsabling paggamit ng pera ng bayan, lalo na sa nasyonal na pagproseso ng budget.